Biyernes, matapos ukitan ng pangalan ni Katarina ang kandila, ay pinahira niya iyon ng jasmine oil. Anoint ni Scandal Venus. 3 ulit niyang sambit, gaya ng nakalagay sa instruction. Nasa loob siya ng kanyang silid ng araw na iyon. Sinadya niyang lumiban sa trabaho para makapag-concentrate ng maigi sa paggawa ng gayuma. Sinindihan niya ang kandila at insenso. Matapos ay bumunot siya ng buhok. Inilagay niya yun kasama ang McCormick na dried rosemary sa isang pulang tela. Venus, thank you for your help. Today, Venus shall express his powers through this hair and this commitment in my heart that the one I desire shall be mine. Itinupi niya ang tela at dinikdik ang laman niyon sa pamamagitan ng isang lumang pot. With the help of Venus metal, copper, matapos iyon ay pinatay na niya ang kandila at insenso. Inilagay rin niya ang tela sa ilalim ng kanyang unan. Kailangan niyang matulog na nakalagay iyon doon. Bukas ng gabi ay maaari na niya iyong gamitin. Eksakto naman, dahil bukas ay nasa kanila sina Steven. Perfect, sambit niya. Venus, thank you for your help today. Venus shall express her power through this hair and this commitment. In my heart, that the one I desire shall be mine, with the help of Venus metal copper and Venus element water. Sambit ni Katarina habang pinakukulo ng buhok na nadikdik na rosemary sa maliit na kaserola. Nagluluto ka yata, anak. Muntak na siyang mapatalon nang marinig ang tinig ng kanyang ina sa kanyang likuran. Mamaaga yata kayo. Ano ba yan at bakit may insenso at kandila rito? Nagluluto ka lang naman. Nagtatakang tanong nito. Nung kasikuan, aromatherapy candles yan ma. Nakaka-relax daw. Sinamahan ko na rin ng insenso para bumango naman dito sa kusina, diba? Pagtatahin niya ng kwento. Abay, ano ba yung niluluto mo at kakaunti? Usisa nitong kumuha pa ng kutsara at hinalo-halo ang tubig na kulay tsana. Ma, napangingi siya. Ilalagay ko yan sa abay may buhok pa. Nakataas sa ere ang kutsarang tanga ito. Nakasapit doon ng mahaba at itim na buhok niya. Baka naman maluson ka nito, anak. Ano ba yung pinaglalagay mo? Ano ba ito? Takang-taka nitong tanong. Ilalagay ko yan mas sa tubig na panligo ko. Maganda raw sa balat. Bakit kakaunti? Mabilis na siyang dumampot ng pot holder at inalis mula sa kalan ng kaserola. Effective daw kahit ko konti lang siya. Yun lamang at nagmamadali na siyang umakyat sa kanyang silid. May sarili naman kasi siyang banyo roon. Sinala niya sa pamamagitan ng pulang telang likido. Saka yun inilagay sa isang maliit na garapa. Siguro naman siyang hindi yun kakalason sapagkat malinis naman ang tela at wala naman siguro ang sikwit na kumapit sa kanyang buhok dahil bagong ligo siya nang bumulot siya ng isang hibla. Alas 7 ay nakanda na siya. Huminga muna siya ng malalim, saka nagpatuloy sa bahay ni Elle. Tandaan mo, dito sa basong ito ko ilalagay yung kay Cairo. Sabi ni Elle ang tinutukoy ang tall glass na ang disenyo sa labas ay asul na bulaklak. Sige, dito sa isang ito naman ilalagay yung kay Steven. Itinaas ni Katarina ang tall glass na ang disenyo naman sa labas ay puting bulaklak. Sige, nagtimpla na ng iced tea si Elle sa isang pitchel. Katarina, alam mo kinakabahan ako. Huwag na lang kaya nating ituloy. Kinakabahan din sabi niya. Ano ka ba? Nandito na eh. O may bisita kayo. Nasa labas si Cairo at Steven. Anunsyo ng ina ni Elle. Kayo na muna ang bahala at nirarayuma ako. Yun lamang at pumanik na ito sa itaas. Humugot siya ng malalim na hinga. O ikaw na ang bahala riyan, ani Elle matapos lagyan ng baso ni Cairo ng gayuma ito. Lalabas na ako, bilisan mo. Tumango lamang siya sa kanilagyan ng ilang patak na gayumang baso ni Steven. Nagsali na rin siya ng iced tea sa 2 baso na para sa kanila ni Elle. This should work. Bulong pa niya habang papalabas ng tanga ng tabi. Nang mabungaran siya ni Cairo ay dali-dali itong lumapit sa kanya. Hay, kinakabahang sambit niya. Kinuha na ito mula sa kanyang tray bago pa man siya makapagprotesta. Nagkatinginan sila ni Elle. Nilapag ni Cairo ang tray sa mesa at ipinamahagi nito ang mga inom. Oh my God! Mahinang usal niya na magkapalit ng baso na Steven at Cairo. Ipinaghila pa siya ni Cairo ng upuan. Upo ka naman dito eh. Sabi pa nito. Nakatatlong lunok yata siya bago tumalima. Inalalayan niya nagpapasaklolong tingin si Elle. Ngunit mukhang hindi rin ito namang gagawin. Kumusta na, Katarina? Tanaw ni Cairo sa kanya. Okay naman. Maputla ka yata. Puna nito. Ha, hindi naman. Pumasok ka ba kanina? Muling tanong habang itinatas ang baso upang inumin ang iced tea. Huwag, nabiglang sabi niya. Nagtatakang napatingin sa kanya. Ibinaba nito muli ang baso. Huwag, nakakunot noong tanong nito. Huwag kang mag-alala kung pumasok ako. Kasi pumasok nga ako. Huwag kang masyadong matanong. Litong-litong sabi niya.
Pati niya nagmumukha siyang engot sa sinabi niya, ngunit yun ang unang pumasok sa isip niya. Tapatin mo nga ako, Katarina. Nagda-drugs ka ba? Biro nitong ikinatawa ni Steven. Pinilit niya ang sariling tumawa. And she let out her lips when Elle took it from there. Ininom nito ang iced tea. Yak, ano ba tong iced tea na to? Masyadong matabang ang timpla mo, Katarina. Kunwari, reklamo niya. Sinakyan niya ito. Tumagim din siya ng iced tea. Ay, oo nga. Palitan mo nga, Elle. At tila na pris ang paligid ng kapwa ko ni na Kyra at Steve ng kanya-kanyang baso. Bago pa man nila napigil ni Elle ang mga ito, ay nainom na ng dalawa ang laman niyon. Hindi naman Halos magkapanapay pang wika ng mga ito. Sabay nilang nabitiwan ni Elle ang mga tanga nilang baso. Are you okay? Tanong ni Steven kay Elle. Anong nangyari sa iyo, Katarina? Tanong din ni Kyra sa kanya. Naunang nakabawi si Elle. Biglang dumulas sa kamay ko. Katwiran ito. Saglit kukuha ko ng basahan. Sasamahan na kita, Elle, gaya niya. Saka sila nagmamadaling tumalilis patungo sa loob ng bahay. Shit, bakit kasi ninayaan mo yung mga baso kay Kyra? Kastigo ka agad sa kanya ni Elle pagkapasok nila sa kusina. Bakit ako? Ikaw hindi ka agad kinuha yung mga baso kaya nainom. Baliksisi niya rin. Shit, pwede ito. Hindi talaga. Sabay pa nilang nakagat ang kanyang turturo. May stula sila mga sundalo nagmamatcha paraot pa rito. Alam ko na, Katarina. Isa pang try this time. We will make sure na maiinom nila yon ng tama. Suhestyon ni Elle. Luka-luka ka ba? Hindi mo ba nabasa yung note dun sa papel? Once lang pwedeng gamitin na yun dahil maiibang effect. Baka mamaya kung ano pang mangyari sa kanila. Baka mamaya mabaliw sila or something. Or worse, baka silang dalawang magkagustuhan. Shit, this is all your fault, Katarina. My fault? Kaninong ideya ba ito in the first place? I never should said yes. This is crazy. Ano ba ang pumasok sa isip ko't pumayag ako sa suggestion mo? Naiinis na si Risa. Okay, I'm sorry, okay. Natutok nito ang sariling noo. It's just that, shit, tara na sa labas. Carry the broom. Tanga ng basahan ay lumabas na ito. Napilitang siyang lumabas na rin. Is everything okay now? Tanong kagad ni Steven sa kanila. Yes, tugon ni Elle. Si Kyra naman ay nabos ang walit sa kanya. Ito na ang nagligpit ng basag na baso. Siya naman ay nanghihinang napaupo na lamang sa siya. Oo nga pala, Katarina, may ibibigay ako sa iyo. Inabutan siya ni Kyra ng 3 chocolate tulad ng dati. Sa magkakahalong emosyon ay hindi na niya nagawang mainis. Tinanggap na lamang niya iyon. Salamat. He tenderly smiled at her. It was the first time he never smiled to her like that. Palagi na kasing pilyong pagkakangiti na sa kanya. Kulat mo na kagad gumana ang gayuma. Oh, Diyos ko. Meron pa. Gaya ng request mo. Nips, salamat. Ulit niya. And again, he tenderly smiled at her. Hindi siya nakakibo pagkatapos na yun. Hindi niya malaman ang gagawin. Hey, okay ka lang ba? Bukaw nito sa kanya. Actually, I'm not feeling very well. Niya, ganun ba? Bakit may sakit ka ba? Nag-aalalang tanong nito. Nagya pa siyang napapiglit walag. Nang basta na lamang ito namhin ang kanyang leg. Hindi ka naman mainit Baka pagod lang ako. Pilit niyang pinakaswal ang kanyang tingin. Ganun ba? Pumaling ito kay Steven. Marahil nadama rin ng lalaki na wala sa sa Elle. Kaya man naman nagpaalam na ang dalawa. Wala silang nagawang magpinsan, kundi ang mapaklang ngitian ng isa't isa. Chocolate para sa'yo. Natulala si Katarina nang mabunganan sa kanyang opisina si Kyra ng gabing iyon. Kagagaling lamang niya sa wine cellar upang mag-inspection ng stocks nila. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong niya rinto. Ano pa? Di dinadalaw ka? Nakangiting tugon nito. Bakit dito? Galing ako sa inyo, wala ka naman dun. Pasensya na. Magya pa itong napakamot ng ulo. O para sa'yo. Iniabot nito sa kanyang 3 piraso ng chocolate. Salamat. Mapaklang sabi niya. Si Steven. Baka nasa kanila. Off ko ngayon. Informa nito. Ganun ba? Marami kasi akong ginagawa Sabi niya. Ayaw kasi na itong makasama ng matagal. Alam niyang may atraso siya ritong hindi nito alam. But just the same. Ayaw niya itong makasama sa isang lugar. Isa pa, mukha namang walang epekto ang gayuma. Heto nga, chocolate pa rin ang bigay nito sa kanya. Okay lang, dito na lang ako maghihintay. Kaswal nitong sabi, mukhang hindi nakakahalata. Wala ka bang ibang gagawin? Inis niyang tanong dito. Wala, ihahatid na kita mamaya pag uwi mo. Hindi na, mamaya pa ako uuwi. Mauna ka na. Lalo palang dapat kitang ihatid. 8:00 na Kung mamaya ka pa uuwi, delikado na. Giit nito. Napatitig siya sa mukha nito. Seryoso ka ba talaga? Naibulalas niya kapag daka. Tumawa ito. Ano ba sa tingin mo? Nairit siya. Bakit ba hindi nito masagot ng diretso ang tanong niya? Kay dali-dali namang sabihin seryoso ito. Tingin ko hindi. Ibig sabihin mali ang tingin mo. Tingnan mo ang mukha mo. Seryoso ako.
Paismin nito ang mga labis saka iyon tinuro. Nakita mo, seryoso. Naitirik niya ang mga mata. Wala naman palang kwenta ang gayuma, naisip niya. Nabura ang pagkakagilty niya. Tuting na halos hindi siya nakatulog pagkakakonsensya. Pwede ba, Cairo? Huwag ako ang pagtripan mo. Ismismid siya. O hindi kita naman nagtitripan ha? Sabi nito sabay tao. Ano ka ba naman? Paranoid ka bang talaga? Ikaw yata ang nagtitrip eh. Kita mo ikaw ang napapraning. Ano ba talaga ang drugs na ginagamit mo? Biro nito. Rugby, pabalang nasabi niya. Aba, rugby girl ka pala. Ano ka sapatos? Dapat nandun ka sa PICC. Baka hinihintay ka na ng mga katropa mo ron. Tumawa na naman ito. At dahil ang tawa ito ay nakakahawa, natawa na rin siya. Alam mo nakakatawa ka nga, pero nakakainis ka pa rin. Sabi niya maya-maya. Kita mo na, ang labo naman ang sinabi mo. Nagteka no, napailing na lamang siya. Wala kang kaseryosohan sa buhay. Ano ba ang seryoso para sa iyo? Umisip ka ng taong kabaligtaran mo, iyon ang seryoso. Sabi nila, kamukha ko raw si Brad Pitt eh. Ang kabaligtaran ni Brad Pitt si Chiquito. Si Chiquito pa lang seryoso. Ang kapal mo, hindi mo kamukha si Brad Pitt mo. Tatawa-tawang sabi niya, sino ang kamukha ko? Si Arm, iyong kapatid ni Brad. Natawa ito, hindi naman ako mukhang kalikili. Natawa na naman siya, kaunti lang. Aba gumaganti ka na ngayon na. Kantsaw nito. Bakit, ikaw lang ba ang marunong manginis ganti niya? Hindi naman kita iniinis. Iyon ba ang tingin mo ron? Ano pa ba? Magbibigay ka na lang ng chocolate. Tatlo pa ba? Ano ba ang tawag mo ron? Masarap ang chocolate. Paborito ko nga yan. Saka madaling humanap na yan. Yung mga Ferrero, Hershey's at Cadbury na yun. Kahit sa 7-Eleven mayroon na yan. Ang chocolate. Sige punta kang 7-Eleven. Wala kang makikita ang chocolate. Bata tatlo. Sa sari-sari store ko yan binibili. Sa sari-sari store. Sa katabing village ni na Steven. Wala naman silang tindang marami. Kaya pa ilan-ilan lang binibili ko. Ay naku, mababaw na dahilan. Tumawa na lamang ito. Siya naman ay nagmamadali ng tinapos ang item list. Saka dinampot ang kanyang bag. Tara na, ani Cairo. Wala naman akong magagawa eh. Natawa na naman ito. Gusto mo mamasyal muna tayo? Mamasyal, gabi na, tanggi niya. Diyan lang sa the port, kung okay lang sa'yo. Sa port walang nasasakyan doon pa uwi. Huwag kang mag-alala. Nanghiram ako ng kotse sa kaibigan ko. Ano? At hindi naman niya maipaliwanag kung bakit sa pagtingin niya sa mukha nito. Kahit balak niyang tumanggi, ay napatango na lamang siya. Inalalayan pa siya ito sa siko habang papalabas sila. Hinayaan na lamang niya ito. Sa simpleng galant siya nito isinakay. Kanino to? Tanong niya. Sa kaibigan ko, si Ralph. Kaswal na sabi nito habang binubuksan ng stereo. Pero biro, Katarina, natutuwa ako. Anito kapag kuwan, natutuwa ka. Na pumayag kang sumama sa akin. Umaling ito sa kanya sa ngumiti. Nainis siya sa sarili nang bigla na lamang mag-init ang kanyang pisngi. Alanganing ungol niya. Aminin mo na ang totoo. Napupugian ka rin sa akin, no? Sabi nito ay nawala ang pagkailang niya. Nainis na naman siya. Ingos niya, saka humalakip-kip. Nalukot na naman niyang mukha mo. Kung sa bagay lalo kang gumaganda kapag sambako lang mukha mo. Ayan ka na naman ha. Paano naman ako hindi maiinis sa'yo ganyan ka? Bakit ano ba ang masama sa sinabi ko? Alam mo ang binubola ng ganyan. Yung mga, wait a second. Agap nito. Once again, iniguro na lamang niya ang pag-Ingles nito. Hindi kita binubola, okay? Hindi ako marunong. Hindi marunong? Umismid siya kasabay ng pagbuntong hininga. Tanda na hindi siya naniniwala sa sinabi nito. Napailing ito habang ngingiti-ngiti. Ibig mong sabihin na bola nga kita. Even kaysa nang bubola nga ako. Of course not. See, alam kong hindi ka naman yung tipo ng nagpapabola. Kaya bakit pa ako magsasayang ng effort? Nabulahin ka. Ang sinabi ko lang maganda ka. Nambobola ba ako ng lagay na yun? Malay ko sa'yo. Natawa ito. Sige na nga, talo na ako. Pero hindi kita talaga binobola ha. Sabi nito nito habang ipinaparada ang sasakyan. Tara, bumaba na sila at nagtungo sa Pier 1. Sa pinakamataas na palapag sila pumesto. Open air ang lugar kaya naman presko. Umorder lamang ito ng beer at pika-pika. Siya naman ay iced tea na lamang ang in-order. Batid niyang hindi kalakihan ang sweldo ng isang driver at kahit naman paano ay nahiya siyang umorder ng kung ano-ano. Saan ka ba talaga nakahitira, Cairo? Out of curiosity ay tanong niya. Kay na Steven ako nag-i-stay. Alam ko, ang ibig kong sabihin wala ka bang sariling bahay ay minasa ng parents mo. Wala akong sariling bahay, pero may inuupahan akong bahay. Maliit lang. At ang tatay ko meron kaya lang hindi na kami nagkasama ron, sabi nito. Anong ginagawa niya? Tatay ko? Nag-uutos. Bahagya itong tumbo.
Konklusyon niya ang sinabi nito ay walang trabaho ang ama nito. Ang mother mo, nasa ibang bansa. OCW, tumawa ito. Parang gano'n na nga. Wala ka bang kapatid? Wala eh. Sabi kasi ng nanay ko, tama na raw ang isang gwapo anak. Ama, mahirap din magtaboy palis ng mga babae. Kainis. Natawa na naman ito. Interview portion na pala. Ikaw kasi hindi mo agad sinabi. Yun ang ayaw ko sa'yo at anong interview portion? Nagtatanong lang ako. O ano bang tawag mo ron? Di ba interview? Ang lakas mong mga inis, alam mo ba yun? Dinaasan niya ito ng kilay. He was making it sound as if he was eager to know things about it. Ang lakas ng tama to. Ikaw talaga hindi na mabiro. Tatanda ka kagad pa parati kang ganyan, sige ka. Muli ay napangiti na lamang siya. Ako naman ang magtatanong pwede. Anito. Itinas lamang niya ang kilay mo at hindi kumubo. Nagpatuloy ito. Ilang taon ka na, Katarina? 26. Ikaw, 31. Bagay ang edad natin. Batukan kaya kita. Napipi ko na naman siya. Ano pa ba ang alam ko sa'yo? Hinimas pa nito ang bata na tila nag-iisip. Nagtatrabaho sa restaurant. Maganda. 26 years old. At pikon. Hindi ako pikon. Isinsang tabi. Nang matawarin sa ginagawa. Okay, sige, pikon na ako kung pikon. Pero sa'yo lang ako napipikon, no? Ayoko sanang itanong to. Dahil baka hindi ko makayanan pero nagkibit ito ng mga balikat. Ano ba ang gusto mo sa lalaki? Natatawa-tawa ito. Iyong seryoso. Automatic ang sabi niya. Ano pa? Mabait, tapat, good with people, goal-oriented, educated, very looking, and well-built. Lumabas sa bibig niya ang description sinabi ni Miss Pearl. Ilan yun? 7. 2 out of 7 na palagad ako. Patangutang sabi ito. Panalo na ako pagdating sa very good looking and well-built. Loko-loko. O itatanggi na naman ang obvious. Saka sila sabay na nagkatawanan. Marami pa silang napagkwentuhan at natuklasan niyang masarap itong kausap. At may sense din ang sinasabi niya ito. She was even surprised to find out na matalino itong kausap. Even his rumor was sharp. Hindi tuloy niya napigilan ng sariling muling magtanong dito. If you don't mind me asking, nakapag-aral ka ba? Ano naman ang tingin mo sa akin, illiterate? Oo naman. Marunong akong bumasa, sumulat, magbilang at mag-add. So, nakakatawa. Pigsi niya. Bakit ba ito parating nagbibiro kapag nagtatanong siya ng mga personal mo ba? Na bagay. Oo, nakapag-aral ako. Nakaabot din naman ako ng college. Bakit ka huminto? Ipinagpalagay niyang huminto dahil kung hindi ay tiyak na hindi driver ang labas nito. Nagkibit lamang ito ng balikat. Dapat ipinagpatuloy mo. Sayang naman kasi sabi niya. Bakit naman sayang? Kasi kung nakapagtapos ka, sana hindi ka driver lang. Natigilan siya. Unang-una napahiya siya sa paghamak sa trabaho nito. Ikalawa, wala na siyang pakialam sa buhay nito. Bakit ito ang nakadama siya ng panghinay? Ang ibig kong sabihin, huwag kang mag-alala. Masaya naman ako sa trabaho ko. Maganda naman ang pasweldo ni Steven. Salo nitong nakangiti naman kahit nakahinga siya ng maluwag. At least hindi naman pala ito na-offend. Wala ka bang planong mag-aral o list? Nais na niyang batukan ng sarili nang lumabas iyon mula sa bibig niya. Wala na, matanda na ako. Napatangunan lamang siya kahit bigla ay nakada naman siya ng panghihinayang. Tara na, yakan nito. Tumango siya at kinuha nito ang bill at binayaran. Nang pababa na sila ay napatigil siya sa paglalakad nang may tumawag dito. Cairo, kagad siyang napalingon sa pinagmulan niyon at bahagya pa siya nagulat nang makitang isang babaeng mukhang sosyal ang tumawag dito. Tiffany, bati ni Cairo dito. Out from the cave you've been hiding from at last. Anang babae. Umarko ang kilay niya sa pagtataka. Tiffany, si Katarina. Katarina si Tiffany. Pakilala nito sa kanila. Bahagya lamang siyang tinanguan ng babae at muling kinausap si Cairo. Nagtatago ka ba sa akin kaya ka? Tiffany, look, nagmamadali kasi kami. Sa susunod na lang okay. Putol ni Cairo sa sinasabi nito at tila nagmamadaling iginiyas ito. Papalayo sa kanyang lalong pagtataka. Nang makasakay sa kotse ay sa kaniya ito tinanong, sino yun? Kakilala, simpleng tugon niya. Kakilala yung sinabi niya nagtatago ka na. Sabi ko naman sa iyo, maraming humahabol sa akin. Biro nito, maganda siya mukhang sosyal. Komento niya, nagsiselos ka no? At bakit naman ako magsiselos? Pinanlakayan niya ito ng mata. Oo, napikon ka na naman. Saway nito sa kanya. Tulad kanina ay wala na siyang nagawa kundi ang mapangiti. Nang iparada nito ang kotse sa tapat ng kanilang gate at nagpasalamat siya rito. Salamat. Salamat lang, himig na nunodyo ito. At anong gusto mo? Pinaway maywangan niya ito. Hindi na yung tinatanong. Nauwi at bakit naman kita ikikis? Sinabi ko bang kiss? Ikaw ha? Kiss na agad ang iniisip mo. Ang ibig kong sabihin, wala man lang bang good night dyan? Napatirik siya ng mga mata. Sige na good night.
Good night din, sige na, Miss Ganda pasok na. Pumasok na nga siya sa kanilang compound, ngunit bago niya isara ang gate, ay muli niya itong nilingon. Nag-flying kiss pa ito, saka pinaandar ang kotse. Ngingiti-ngiti na lamang siya habang naglalakad, papasok ng kanilang bahay.